makakasama natin ng isang author, life coach, counselor, motivational speaker, and radio broadcaster. Nako, na-pressure ako sa ating guest. Multi-hyphenate. Siya ang author ng 14 books na pinamagatang The Bee book series. Isa rin sa kanyang mga libro ay ang Companioning, Walking with Your Loved Ones Through Their Anxiety. Kasama po natin ngayong hapon. Magandang hapon po, Dr. Joyce Piapgo. Welcome po sa Read Pinoy. Welcome po, Dr. Joyce. Good afternoon sa inyong dalawa, and it's really my joy to be invited by both of you. Thank you so much po, Dr. Joyce. No? Dr. Joyce, bilang isang life coach and motivational speaker po, sa iba't ibang aspeto ng parenting at family matters, ano po yung nakikita mong tama at epektibong paraan ng pagtuturo sa mga bata natin ng kabutihang asal at pag-uugali? Magandang question yan, no? At bilang magulang, I am sure lahat tayo eager, excited na turuan ng magandang asal ang mga bata natin. Pero kung tatanungin natin, epektibo ba yung ginagawa natin? According to research, ang isang epektibong bagay para matutunan nila ay kailangan natin sila turuan ng maraming pagmamahal. Bale, you teach them with your love. Kasi minsan tayo, nagtuturo tayo, pero galit na tayo. O natuturo tayo, ginagamit natin ang insulto. Hindi po yun epektibo. According to research, we give positive reinforcement or what we call positibong pampalakas. Yung pagmamahal na nanggaling sa puso natin, yun ang gagamitin natin, no? And of course, yung sa pagtuturo natin na pagmamahal ang ibibigay natin sa kanila, yung loving, kind, and gentle, dapat din ay consistent. Which means to say, hindi pwede pang Sunday lang magmamano sila. Pero pag Monday to Saturday, hindi na kailangan ng pagmamano. So malilito ang mga bata. So there should be consistency in teaching them yung correct behaviors as well. Ayan. So, talagang nakasalalay talaga sa mga magulang, sa mga Right. tumatayong guardians ang pagtuturo ng ganitong pag-uugali, mga kabutihang asal at dapat tuloy-tuloy. Yun pala yun. So, bilang kayo naman, Dr. Joyce, na isang children's literature author, para sa inyo, Doctor, ano-anong mga core values ang dapat or mahalagang ma-integrate, ma-incorporate sa paggawa, pagsulat ng children's books? At bakit po ito sa tingin nyo ang ma-prioritize? Tama, no? I called myself a Christian, so I always write books that have Christian values. Which means to say, dapat meron tayong mga biblical values. Kaya lang, iba-iba yung mga values natin, no? Para sa akin, importante masyado, hindi ka magsinungaling. So, pinofocus ko yan. Ang para sa iba, ang pinofocus nila, family values. Kailangan marunong ka magtipid sa pera mo. That is another kind of value system. So para sa akin, importante ang biblical values dahil hindi naman tayo magkakamali dyan, no? Huwag magsinungaling, maging obedient sa tatay at nanay natin, maging respectful sa kapwa nating tao. Those are very good. And then, i-add mo, dadagdagan mo yung mga ibang family values ninyo, no? And that would come out very good. Which means to say, you have biblical values plus your own family values that might be different from one family to the other family as well. Dr. Joyce, puntahan natin itong The Bee book series. Kasi curious ako kung ano-anong mga values. Diba 14 books na po ito as of this moment? So ano-ano po yung mga na-share po natin na values or topics doon sa librong ito? Sa mga libro po ninyong ginawa. Okay. Alam nyo ba? Yes. Alam nyo ba, when I wrote the first
book, hindi ko naman akalain na aabot ng 14, no? And this year, it will be the 15th book na. God Wow. willing, lalabas yung Be Patriotic this coming September sa book fair natin dito sa Pilipinas. So ano itong mga values na ito? Ito rin mga values na makikita natin sa Bible, no? Which is, be thankful, right? And then, itong iba naman are my personal values that I would like to share. Be safe, be polite, be healthy, be happy, be forgiving. Kailangan tayo maging brave, no? Be brave. Maging patient tayo, be patient. And so those are the values that I would like to incorporate to our children na sana ma-incorporate nila sa buhay nila habang bata pa sila. Being polite, being kind, being gentle, being nice to other people as well too. Gusto kong balikan lang ng konti, Sir Percy, no? Yung nabanggit na-share kanina ni Dr. Joyce na hindi naman talaga intentional na maging 14 or maging 15 na unang-una isa lang po, 'di ba? Paano po kayo nag-arrive doon sa decision to make this a book series na? Oo. That's a very nice question, no? Baka mayroong nag-iisip dito na gusto rin sumulat, no? Huwag kayong matakot. Magsimula lang sa unang libro, no? And so my first book was Be Safe. I borrowed the concept from another author called Warren Wiersbe. Kasi yung mga libro niya is called Be series. Be faithful, be joyful, be mga Be series, but it's for adult book. And so I copied the concept there. Magsimula nga tayo sa Be Safe. God blessed me with it, no? And nagkasunod-sunod naman yun. And thank God naman, marami naman bumibili. And it's very encouraging to hear from parents na mag-email sa akin na one very touching story was, sabi ng nanay na yung anak niya may autism, no? At mahirap siya turuan. Pero sa pagbabasa ng libro ni D. The Bee book series, no? Palaging sinasabi ni mama na si D, the B, ang nagtuturo sa iyo. Dapat ito ang gagawin, dapat ito ang hindi mong gagawin. At madaling natuto yung anak niya. So, having encouragements like this motivated me to write more books. Yeah, so talagang napakagandang validation palagi yung manggagaling mismo sa mga readers na sinasabi nila na this book works. This book is doing a wonderful job, gano'n, at talagang mahihikayat ka nga naman gagawa at gagawa ulit. Pero we understand po, Dr. Joyce, na talagang matibay yung naging source or basis or foundation ng inyong pagpili ng values which is rooted sa biblical values. So this is like a heritage source, a legacy source. Pero I'm sure may mga challenges po kayong na-encounter on being an author sa ganitong klaseng topic or subject matter. So ano po yung mga challenges na yon at paano nyo po na-overcome yung mga yon? Oo, totoo yan. Ang pinakamalaking challenge ay oras. Saan ako kukuha ng oras para magsulat, para maglaan ng oras para magsulat? Lahat naman tayo busy, right? So time is really something na kailangan i-allocate mo. Talagang i-assign mo sarili mo. Huwag ka nagagawa ng ibang bagay, ha? Magsusulat ka ngayong araw na ito, no? So time is number one. Number two, sa pagsusulat, no? Rhyming words. Maghahanap ka ng rhyming, simple words that will make the children understand your book. Kasi ito mga values na ito ay mga konsepto, no? These are concept na kailangan i-relay mo sa mga bata. At hindi pwede yung pang-adult na mga words na gagamitin natin. So it has to be very, very simple kung ano yun. So those are the challenges that I usually face, no? Minsan pag magsusulat ka, one time, babasahin mo uli, maiintindihan ba ito ng bata? Papalitan mo uli yung word, maghahanap ka uli ng rhyming words. It takes some time to fine-tune para lalabas yung kagandahan ng libro. Alright. Ang ganda, no? Right. Nag-rhyme pa rin talaga, Dr. Joyce. Dapat meron kang time. At dapat nagra-rhyme. Oh, galing. Dr. Joyce, ako curious naman ako dun sa inyong perspektibo pagdating dun sa ambag nitong mga ng pagbabasa or storytelling ng mga librong pambata.
na may moral lessons of course, sa paghubog naman ng moral values or reasoning at saka decision-making skills ng mga bata. Effective po ba ito na binabasahan natin itong ating mga anak, itong ating mga pamangkin ng mga libro para kumbaga, malaman nila kung ano yung tama at mali, makapag-decide sila among themselves? Maganda yun, no? Na-mention mo. Basahin natin mga pamangkin natin. Because there is an African proverb. It says, it takes the entire village to raise a child, no? Even though the primary responsibility ay nasa tatay at saka sa nanay, sa guardian, pero ikaw bilang tito, bilang tita, magtulong naman sana kayo sa kabutihan ng ating mga bata sa mundo. Mag-ambag din kayo, ha? Basahin nyo rin yung mga anak, mga apo nyo o mga pamangkin nyo because it takes the whole village, no? Ito ba ay ito ba ay epektibo? I would like to tell you, yes. Maraming mga benefits, no? At tayong lahat ay kailangan mag-ambag dito for the betterment of our children. Ano bang makukuha natin, no? Sa pag-aambag natin dito sa kanila? Alam mo ba, malaki itong enhancing emotional intelligence. Sa pagbabasa, makikita nila ang sarili nila sa libro. So, maski na tamang bata yon o maling bata sa storya, maa-identify nila, ay, ganito pala ako bully. Ay, ganito pala ako hindi sumasagot sa parents. Ay, ganito pala ako palasaway kagaya ng storyline ng libro. So, it will help them to increase, no? It enhance yung emotional intelligence. And hopefully, itong mga libro natin na may values ay magbibigay din sa kanila ng moral compass, no? Sabi natin, mga bata ngayon, naku, wala na daw moralidad. Ay turuan naman natin dahil hindi naman yun magic na magkakaroon sila kaagad ng good moral values. Aba tinuturuan po yan sila at kailangan natin mag-ambag dito. At isa pa, alam nyo ba, pag nagbabasa tayo sa mga bata, ito ay preparing them to go to school. No? Lalo na ang libro ko ay ages 7 years old and below. No? Para sa mga pangbata talaga, baka yung iba hindi pa pumasok ng school. It is teaching them na pagpasok mo sa school, magbabasa ka rin. Hindi ka lang palagi mag-i-internet. Hindi ka lang palagi mag-iPad. Kailangan magbasa. So, kailangan nila matuto to sustain their, focus, to sustain their love for reading as well. Dahil pagdating nila sa school, wala naman silang iPad. Libro na ang hahawakan nila. So, kailangan nila matuto na masanay maghawak ng libro. And of course, more importantly, magkaroon sila ng love for reading at para sa mga parents, sa mga tito at saka tita, sa pagbabasa nyo sa kanila, alam nyo ba, you are building a bond, a relationship with them. So kung gusto nyo maging close sa mga pamangkin nyo, aba, basahan mo sila ng mga libro. Ayan, so ang napakasiksik Oo. nung nasabi ni Dr. Joyce para sa ating mga manunulat, para sa ating mga magulang, sa lahat ng mga tumatayong guardians Bilang ng mga tito rin, bata. Sir Percy. Oo, nako. So, anyway, Dr. Joyce, so bilang panghuli na lang po, no? Sayang, marami pa kaming gusto sanang tanungin. Pero bilang panghuli na lang po, narinig po namin kanina na parang meron po kayong prepare na katuloy ng inyong D the B book series. So, kindly invite na lang po ang ating mga audience at tagapakinig sa magiging book launching kung meron po kayong book launching at iba pa pong mga book events na naka-program po for the year. Let our audience know po para maimbitahan po nyo sila. Alright, I would like to invite everyone to be able to purchase yung libro natin na D the B book series. Itong 15th book, God willing, ay lalabas ito sa Manila International Book Fair at ito ay palaging hineheld sa SMX and it's always in September. So ngayon, tapos na yung pagsusulat at nagda-drawing na yung illustrator namin and hopefully it will be printed soon and out in September. This will be a good book to give sa mga pamangkin nyo, sa mga kamag-anak nyo rin, no? And if your school, your church, or other
areas would like to invite me to do a book reading or a book signing, OMF Literature is always open for that kind of invitation. Alright, maraming salamat Dr. Thank Joyce you po, Dr. Piapgong, Joyce. sa ating napakasiksik at saka talagang punong-punong usapan ngayong hapon. Maraming salamat po ulit sa inyong pagpapaunlak. Alright, Thank you and God bless you. God bless po, Dr. God Joyce. bless po.